Amen. Hello. Hello. Thanks. Sa pananampalataya na merong dakilang Diyos ay isang taong walang kalugihan dahil alam mo meron kong Diyos na kailanman ay hindi tayo pababayaan at hindi tayo pagkukulangan. Amen. Remember, Bibles, please mark chapter number 10. Tayo po tayong lahat as we come to the most important part of our service. Mark chapter number 10 this morning. Alright, I hope you have your King James Bible with you. Amen. Tabihan at sharean po natin ang mga kasamahan po natin na wala pong Bible ngayong umaga. So we can check from the Word of God ang ating mga pag-aaral. Mark chapter number 10. Mark is the second book of the New Testament. Sa simbahan pong ito, we encourage everyone to have a King James Bible. Amen. It may take a lot of study and there are many other versions. Pero lahat pong yun is for a confusion of the Word of God. Kung naniniwala na naglatag ang Diyos in the English language na kailangan natin King James Bible, I would encourage you to bring your Bibles. Amen? Bukla tayo ng Biblia. It has been called the Scriptures dahil script. Those are pieces of paper. Hindi dapat nakukontento ng Bible mo nasa gadget lang. No? Dapat may dala kang Biblia. Amen? Pag sisindi ka ng lighter, ayaw mo nung naka-up lang yung lighter. Gusto mo totoo. Amen? Amen. Amen pa rin talaga ito. Talaga may lighter pa ito si Joyson eh. Mark chapter number 10. We're reading from verse number 17 to verse number 22. Okay? Hanggang verse number 23. 17 to verse number 23. Mark chapter number 10. The Bible says, and when he was gone forth into the way,
There came one running and kneeled to him and asked him, "Good master, what shall I do that I may inherit eternal life?" Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and thy mother. Then Jesus, beholding him, loved him. I love that. Beholding him, loved him, and said unto him, "One thing thou lackest." Take note of that. "One thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come, take up the cross, and follow me." Verse number 23, altogether, ready, go. "And Jesus looked round about, and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God." Dakilang Diyos, bless niyo po ang pag-aaral ng inyong salita. Organize my thoughts this morning. I have a truth in my heart. I have truth on my lesson. Pero kayo pa rin po ang gagabay. Kayo pa rin po ang mangunguna audio upang magkaroon kami ng tamang pananaw po, Panginoon, just about real life and about eternity po, Panginoon. I don't know why you are putting this in my heart, but I believe po, Panginoon, meron po kami dapat matutunan at magkaroon po kami ng tamang pangunawa that life is about temporal and eternity must be prepared for po, Panginoon, sa aming buhay. Linisin niyo po aming puso. Make me a blessing. Holy Spirit, please use me. Magligtas po kayo mga kaluluwa. Magbago po kayo ng buhay, O Diyos. Not just here, but in every Bible preaching Baptist churches na pinapangaral ang inyong salita, tinataas ang inyong pangalan. Even our mother church na nagsiselebrate po ngayon ng kanilang 46th anniversary. I pray that we will hear harvest of souls that will be saved. And also here, O Diyos, we will hear result of the power of your word po, Panginoon. Give us attentive minds, attentive hearts. Alisin niyo po anuman distraction ng diablo po, Panginoon, upang kayo po ay layang gumawa sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, be seated please, and thank you for standing. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. And as we come, check. As we come to the main part of our program, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. You see, yan po ang dapat meron ng simbahan. And that should be the main purpose why we have church, para mag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito sa talatang binasa po natin in Mark chapter number 10. Before we come to verse number 17, makikita po natin, because I think you saw it already, na mayroon pong isang mayaman, this rich man. The Bible says here, he was actually, it has been described as a rich young ruler. Okay, babalikan po natin yan. Pero before that happened, it is interesting na ang kausap ng Panginoon sa verse number 13. By the way, all of these are happening sa makalupang ministeryo ng Panginoon. And that's what's great. Lahat na nangyari sa buhay ng Panginoon on His earthly ministry na nais niyang katutunan natin ang prinsipyo ay nilatag niya po sa kanyang salita para po tayo ay mamulat din naman at makakuha tayo ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Dahil wala nang pinakamagandang gabay sa buhay mo at sa buhay ko kundi ang salita ng Diyos. Now, on this earthly ministry of the Lord Jesus Christ, he is in his earthly ministry for 3.5 years. That short span of time became so fruitful, hindi lamang sa mga taong kanyang nakasalamuha, kundi sa prinsipyo nilatag dito sa salita ng Diyos. I want you to notice verse number 13 of the Bible. "And they brought young children to him that he should teach them, and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it," verse 14, "he was much displeased, and said unto them, Suffer, O payagan, suffer the little children to come unto me, forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them." Alam niyo po, isang bagay ang pinahalagahan ng Diyos sa mga bata dahil nakita ng Diyos sa puso ng mga bata. Una ay pagpapakumbaba. Pangalawa ay pananampalataya sa Diyos. But right after that, ay titingnan
tingnan po natin itong kasunod na encounter ng Panginoon. Look at verse number 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit, what's the next two words? Eternal life. Now, seems to me na ang tao pong ito, this rich young ruler, ay pumunta sa Panginoon. Notice his eagerness kasi sabi ng Bible, he was running. Talagang tumakbo siya papunta sa Panginoon. And he immediately kneeled to him. So, meron po siya magandang desire. Alright, follow me this morning. Pumunta siya sa Panginoon, wanting to learn, seems to me he was wanting to learn the way of salvation. Isang tao lumapit sa Panginoon. Paano ko makakamtan ang buhay na walang hanggan? Now, it is very important mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo last Sunday, na ang tao, especially us, ikaw at ako, ay magkaroon ng interes sa buhay na merong eternal na kabuluhan. Dahil sa panahon po natin ngayon, if you would notice, so many people are just interested of temporal things. Masyado tayong nakafocus sa mga bagay na mahalaga ngayon. Kaya nga maraming tao wala sa simbahan eh. Kaya nga maraming tao wala silang reklamo kung sila'y gagastos. The other day, I was just canvassing a phone. Pero merong phone ngayon na tigsi 50 mil. Meron pa mas mahal doon, tama? I think yung mga bagong labas, pamira 80, 90, 100,000 just for a cellphone. Pero yung may-ari doon, walang panload. And they would spend that much. Na, di bali ng tuyo pagkain natin, may cellphone naman tayong tigi 100,000. Nawawalan ba ng sense of importance? Ano ba yung tamang mas mahalaga? Much less yung mga bagay na mayroong eternal value. Ano niyo po mga kapatid? Kaya nga po, when you study the Word of God, and when I look at this, last Sunday we talked about a perspective on eternal things. I don't know, God is just placing in my heart na i-remind tayo mga kapatid ng bigyang halaga yung merong eternal na kabuluhan. Kasi the more we live here and the more we see gadgets and the more we see things na parang masyado tayong nakafocus sa mga bagay temporal. Kaya sabi ko sa mga tatay, pambira, kung ang trabaho nandyan lang yan, pero this comforts night, pahalagahan natin ito dahil meron itong eternal value sa ating pamilya. Amen. Look at this man. Seems to me na he wants something na meron siyang, kahit siya'y mayaman, ay meron siyang maliit na pagkaintindi. Parang meron siyang maliit na pagkaintindi at desire about eternal things. Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Kikita niyo po yung kanyang objective. Siya'y lumapit sa tamang tao. Siya'y pumunta sa Panginoon. Siya'y lumapit ng tama ang kanyang pamamaraan. Siya po ay nagmamadali at siya ay lumuhod. Siya ay merong tamang spirito. Parang, it seems to me, okay itong tao ito He was willing to learn. Alright? Meron siyang tamang concern. But yet, this rich young ruler seems yung pagnanais niya, parang malapit ang kanyang desire, pero malayo yung kanyang puso. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Alright? The Bible says here, and Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Now, this man, na it seems na meron siyang pagnanais ng eternal na bagay, approach the Lord Jesus Christ. Alright? And don't get a wrong doctrine mula po dito. Dahil sabi ng Panginoon sa kanya, Thou knowest the commandments, do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy mother and thy father. Jesus made this business environment. Binigay po ng Panginoon ang statement nito dahil meron siyang nakitang maling motibo dito sa taong ito. Pag-aralan po natin, nung sinabi ng Panginoon po sa kanya, alam mo naman yung mga utos huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, do not bear false witness, that defraud not, ibig sabihin, huwag kang magnanakaw,
and honor thy father and thy mother. The mentality of the people, especially those times, katulad ng panahon natin ngayon, nasa pag-iisip pa rin sila na gumawa ng mabuti para maligtas. And sinabi ito ng Panginoon not to prove that dahil hindi po yun ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Isa lamang ang paraan ng Biblia sa kaligtasan, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. But God is trying to prove a point here. Kaya nga sabi niya po dito sa Mark chapter number 10, follow me, alright? Verse number 20. And he, that the rich young ruler, answered and said unto him, Master, all this, did you see that? All this have I, what's the word? Observed from my youth. Here is a man. Mukhang mabait. Kasi sabi niya, Panginoon, mula ng pagkabata ako. Mabait akong tao. Alright? Now, follow me this morning, mga kapatid. This young man decided, sabi ng Panginoon, then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, look how Jesus plays here, okay? Sabi ng Panginoon sa kanya, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have, what's the word? Treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Now, understand the story right here. Again, marami po kasing religious teachers, ginagamit nila ang talatang ito para sabihin, kita mo, sabi mismo ng Panginoon, kailangan mong magpakabait para pumunta sa langit. Now, I've been teaching in Bible school for a long time, at isang bagay po laging i-conclude ko, wala pong kontradiksyon sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay malinaw na itinuturo na ang paraan ng kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo lamang. Amen. Minus nothing and plus nothing, not of good works, lest any man should boast. That's in the Bible. Now, what does this verse mean? Nung kausap po ng Panginoon ang rich young ruler na ito, sinasabi niyo po ang mga bagay nito para patunayan ang alam niya patungkol sa rich young ruler na ito na hindi siya talaga interesado magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi ang interes ng rich young ruler na ito ay yung kapakinabangan ng merong buhay na walang hanggan. Kaya nga, God, Jesus Christ, is somewhat testing this person. Tinitingnan niya talaga gaano siya kasinsero dun sa buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo yung conversation. Sabi niya, Panginoon, good master, ano ang dapat ko gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, Panginoon, alam mo, yung utos na. Gumawa ng mabuti, mali ng kapwa, huwag pumatay. Immediately, this man said, ano pambira mula pagkabata. Good boy to. Understand? Sabi ng Panginoon, alright, one thing thou lackest. Sige, ito gawin mo. Go, because God knows, Jesus knows he was a rich young man. Alam mo pa siya yung mayaman. Go thy way, sell whatsoever thou hast, give to the poor, thou shalt have treasure in, give to the poor, thou shalt have treasure in heaven. You know what Jesus perceived on this young man? Ang gusto niya lamang ay yung kapakinabangan ng eternal life. Because notice the response, and napatunayan ito ng Panginoon. And he was sad at that saying, and went away, what's the word? What's the word? Grieved, for he had great possessions. Point was proven, this man, ayaw niya bitawan ang kanyang mga temporal na yaman. Dahil ayaw niya talaga ng buhay na walang hanggan, ang gusto niya ay yung kapakinabangan ng buhay na walang hanggan. And I know this message this morning was, I saw a book one time, ang title ng book, I'm not recommending a book, pero I titled this message this morning, Rich Man, Poor Mindset. Rich man, poor mindset. Why?
Dahil ang tao ito, he had great possessions. Alright? Meron siyang yaman. Pero isang bagay ang pinatunayan niya sa Panginoon. He was not willing for that eternal life dahil ang pinili niya pa rin, binanggit niya pa sa Panginoong Master. Ano ba yung Master? Hindi sardinas, so? Ano ba yung Master? That means He is your Lord. Pag sinabi niyo po, susundin mo. But this was a time na prinug ng Panginoon ang kanyang point. This man is not really interested of eternal life. Kasi ang gusto niya, yung yaman niya at yung kapakinabangan ng yaman pa sa eternidad. You understand? And I'm saying he has a poor mindset and sadly nakakalungkot whether kung tayo man ay ligtas, we still have that same mindset. Na marami tayong bagay na ayaw bitawan kapalit ang merong eternal na kabuluhan. Nakalungkot sa taong ito, nagtatanong siya ng buhay na walang hanggan, simply means hindi niya patiyak ang langit. Now, I've seen many people, and you know many people, that they have the same problem. Ayaw bitawan ang reliyon kapalit ang buhay na walang hanggan. Ayaw bitawan ang kinalakihan tradisyon kapalit ang turo ng salita ng Diyos ng buhay na walang hanggan. A poor mindset na hindi ko bibitawan ng isang bagay na temporal kapalit ang bagay na meron akong kapakinabangan, eternal. Naunawaan niyo po ang maling perspective ng maraming tao hanggang ngayon. Naunawaan ba natin ang mali pa rin perspective? Sadly, ng maraming mananampalataya hanggang ngayon. I don't know, God is just placing in my heart for these past 2 Sundays, and I don't know, maybe next week also, that there must be something na maunawaan natin, kapatid, na ang tunay na dapat lagyan natin ng value sa buhay natin ay yung merong bagay na merong eternal na kabuluhan. And I say he has mayaman niya. Aanhin mo ang yaman. The Bible says, what shall it profit a man if he will gain the whole world and lose his own soul? When I reading that passage, kita ko maraming kabataan na, primo, di ba nilang bagsak sa school basta masaya sa MN? Diba? I see many fathers na, di ba naman wasak ang pamilya, basta masaya sa tagay. Di ba? Di ba naman wasak ang pamilya? Ano po yun? Maling mentality, maling mindset. Ang pera, di ba naman bagsak sa exam, basta babad sa basketball court. High score naman ako sa Clash of Clans or whatever that is. O namang nilala. Di ba? Parang, hello, timbangin mo nga. Sukatin mo nga, ano bang mayroong mas kabuluhan sa buhay mo? Di ba nilang tuyo ang ulam? At least, meron akong iPhone 13 Plus Pro to the 3rd power degree max. Nanuhaan niyo po mga kapatid, how many people may be rich in possession but very poor in our mindset. At walang ibang tutulong magbago sa atin yan kundi ang salita ng Diyos. Bigyan tayo ng tamang perspective ng Diyos. Ano ba talaga yung mas mahalagang bagay sa buhay? Tinatawanan natin ang isang bata, barya o papel? Pipiliin ng bata, barya. Pipiliin ng young people, papel. Pero pag magulong ka na, barya, tsak papel. Nauunawaan mo din. Diba? Papiliin mo basketball o simbahan, basketball. Pagkatapos ng basketball, tapos na. Eh kung nasa simbahan pa, baka nabago pa ng salita ng Diyos ang buhay natin. Amen? Mall o simbahan. Buti lang sarado pa yung South Mall. O hindi malamang nandun kayo. Hello? Outing o... Many people have rich possessions but very poor thinking, poor mindset. Diba? And when people think of that, maraming bagay na pinahalagahan natin temporal, ngayon wala na. Sira na. Yung sapatos na binili mo, wala na.
Yung barkada na akala mo walang iwanan, wala na. Lost it all. Nawala na yung pinagpalit mo sa pamilya, nawala pa yung pamilya mo. Hello? Oh, nawaan niyo po mga kapatid how the Bible is trying to teach us a very important truth this morning. Sabi niyo, Panginoon, ang ganda na sa atin, Panginoon, anong makakamtan, anong kailangan ko gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, you know, the commandments, Panginoon, nagawa ko na lahat ng bagay na yan. Sabi ng isa na lang gagawin mo. Yan, ibenta mo ang iyong yaman. Ibigay mo sa mahirap. And then you will enter the kingdom of heaven. Now, Jesus Christ said that not to prove a point na yun yung parang ng kaligtasan. Jesus Christ said that to prove a point na itong taong ito ay hindi talaga interesado sa buhay na walang hanggan. Dahil nung sinabi ito ng Panginoon, tingnan sa Bible, sa verse number 22, and he was, what's the word? Sad at that saying, and went away, what's the word? Makikita niyo ba yung mukha ng taong ito? Ano ang makakamtang mo para makabuhay walang hanggan? Sabi pa, pabay ka na. Sabi niya, parang meron na ako niya lahat eh. Umiyabang talaga. Umiere pa talaga. Sabi ng Panginoon, isa lang kulang mo, benta mo mga pag-aari mo, ibigay mo sa mahirap. Sabi ng Bible, nung narinig niya yun, naglumo siya. That simple reaction right there proves, mas mahalaga sa akin ang possession mo kaysa buhay na walang hanggan. How sad it is to realize many people, many saved people, maraming tatay, maraming kabataan, pag inofera natin ang mga bagay spiritual tutulong sa buhay natin, isang maalis tayo ng simbahan na nakalugmok, nakasimangot. Sabihin, pag naglingkod ako sa Diyos, pibitawan ko yung bisyo ko. Pibitawan ko yung barkada. Pabalik ako mamayang hapon, hindi na ako makapanood ng TV. Ano niyo po yung lugmok sa mukha mo? Because we may be rich in possession, but when we have a poor mindset about weighing things, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Hello? Alam niyo po ba yan ang dahilan bakit maraming pamilya nawawasak? Bakit maraming kabataan napaparewara ang buhay? Bakit maraming Kristiyano napapalayo sa Panginoon? We decide on things na ano yung masaya na yan? Rather on things na ano yung tama at ano yung merong eternal na kabulong. 3 things this morning at nais ko pong sobrang lakas yata word, pangin natin. Tatlong bagay po nais ko pong makita natin mga kapatid, and then magtatanghalian na tayo. Amen? I'll give you 3 things. Earthly things are but temporal. Also remember this. Earthly things are but temporal. Paalala lang po mula sa salita ng Diyos mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal. Amen? Mamahaling sasakyan, mamahaling cellphone, mamahaling rubber shoes, mga barkadahan, lahat yan temporal. Naalala ko nung gagraduate kayo ng high school, ilang kayo graduate ng high school? Nung graduate po kami ng high school, 6 lang yata kami nun eh. Yung iba, 3, kaya first, second, third honor. Ano ba? Dahil yung graduation ng high school, pambira. Walang iwanan na. Saan tayo magpunta, magkakasama. Pati yung group chat nyo, 3 taon na wala nag-chat. Yan na. Those are the temporal. I'm not saying they are bad friends, but things in this earth are always temporal. At dapat maunawaan natin kapatid, kung tayo magdidesisyon sa buhay natin, magkaroon tayo ng desisyon bilang mananampalataya na ang pahalagahan natin ay yung mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan kaysa temporal na kabuluhan. Ang saya ng sanlibutan is but temporal. Ang kagalingan ng sanlibutan is but temporal. Ang recognition ng sanlibutan is, I'm not saying na yan ay mga bagay na baliwalain natin, pero bigyan natin ng mas mamahalagang bagay, yung bagay na mayroong eternal na kabuluhan. Look at 1 Corinthians, 2 Corinthians, I should say, 2 Corinthians chapter 6. 2
2 Corinthians chapter 4. Sorry. Look at the perspective binibigay sa atin ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 18. 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. Look at the Bible. Let's read it out loud. Alright? Para magising po tayo. 2 Corinthians 4:18. Let's read it out loud. Ready? Ready, go. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. And the Bible is trying to remind us earthly possessions, riches, yaman ng mundo ito, fame, popularity, and many things of this world are but temporal. Amen. At ikinagagalak ng dyablo kapag ang mga mananampalataya ay masyadong tutok tayo sa mga bagay na temporal at kinalilimutan natin na mayroong eternidad. Mga taong ayaw ng simbahan kasi tatawanan ng barkada. Ayaw ng salita ng Diyos kasi mawawala ang bisyo nila. Ayaw sa mga Biblia, bibigyan mo ng babasahin, tatakbuhan ka, tatawanan ka, kasi lolokohin siya ng katabi niya. Not realizing yung mga barkada niya, lahat ay mawawala. But the end of the day, eternity is coming at magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Amen. Ano? Amen. Yung galing mo sa basketball, pag naputulan na yung daliri mo, nabalian na, wala na. Mga taong pinagpapalit ang Biblia sa basketball, pinagpapalit ang simbahan sa mga maling relasyon, pinagpapalit ang mga temporal na bagay sa bagay eternal. And this rich young ruler who went away grieving. Sabi niya, pambira. Andun yung pambira. Bibitawan ko yung yaman ko para sumunod sa Diyos. Tinawag niya yung master pero tinalikuran niya. Why? He decided to follow temporal things. Di ba? The fashion of this world changes. Yung pinag-ipunan mong napakamahal na 5110. Ano ngayon? Pangkalso mo na lang ng gano'n. Yung pinag-ipunan mong mamahaling iPad. Ano ngayon? Sangkalan mo na lang sa kusina. Those are all temporal things. The pleasures of this world. The pleasures, the Bible, the pleasures of sin is but for a season. Realize this, ladies and gentlemen, earthly things are temporal. At ang dyablo ay patuloy na nagtatagumpay silawin ang maraming mananampalataya para ipagpalit ang bagay temporal o bagay eternal sa bagay temporal. Hello. Second thing I want you to realize is this. Not just earthly things are but temporal. Number 2, I want you to know this. Balik po tayo kay Mark chapter number... ano chapter yun? Mark chapter number 10. Alright? Mark chapter number 10. Are you still with me? Amen? Mark chapter number 10. Understand, a wrong mindset, a poor mindset. Mark chapter number 10. Look at verse number... Where's that? Verse number... Yeah. Mark chapter number 10. Verse number... Pinatatagal ko lang pa yung oras ko. Pero... Verse number 20. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my... Ano yung sense ko sa tao ito? Ano makita sa tao ito? Puno ng yabang sa buhay. Panginoon, kabaitan, ginagawa ko yan, mga pangbata ko. Understand? Number 1, earthly possessions are but temporal. Number 2, pride. Pride will always put us in danger. Pride. Hindi ho yung sabon.
yung yabang natin. It will always put us in danger. Master, all these things have I kept from you. Ano sabi mo? Pag magnakaw, magnanakaw. Pag mangalunya ka, pag yung bait-bait kong tao eh. Di ho ba malinaw na sinabi ng Biblia, for all have sinned. Ang isang napakalaking bagay at hadlang kaya ang tao'y hindi magkaroon ng katiyakan ng langit pag hindi na tayo nagpakumbaba at tanggapin na tayo makasalanan. At isang bagay humahadlang para lumago tayo bilang mananampalataya ay pag hindi tayo nagpakumbaba at tanggapin na Panginoon, meron ka pa dapat baguhin sa aking buhay. It is a sad thing to realize when many Christians come to church and our attitude is, alam ko na yan eh. Sila yan, uuwi tayo ng walang laman ang ating puso, walang laman ang ating isip, at walang binago ang Diyos. Kaya magbago ng Diyos, no question about it. Pero hindi babaguhin ng Diyos ang tao masyadong mataas. And it will only lead us to our dangerous destruction. Din yung sabi ng Bible. Proverbs 29. Proverbs chapter number 29. Hear me this morning. Proverbs chapter number 29. Look at verse number 23. Proverbs 29, verse number 23. You got it? Proverbs 29, 23. Read it out loud with me. Ready? Go. A man's pride shall bring him what? Low. But honor shall uphold the humble in spirit. Chapter 16, verse number 18. Chapter 16, verse number 18. Read it out loud with me. Proverbs 16, 18. Ready? Ready, go. Everybody now, ready? Lahat po tayo bumasa. Ready, go. Pride. Pride goeth before destruction. Let me tell you something. Pag dumating tayo sa time na, mga nanay, mga tatay, when your mentality is, ayos naman yung pamilya namin, hindi ko kailangan ng couple site, that's pride. Good. Hindi ko na kailangan ng men's fellowship, hindi ko na kailangan ng afternoon service, okay naman ako. That's pride. And the Bible says, pride goeth before what? Destruction. And this man is trying to say, Panginoon, mabait naman ako, okay naman ako, pambira, ginawa ko na lahat yan mula sa aking pagkabata. It led him to what? Destruction. And let me tell you something this morning, ladies and gentlemen. Pag tayo naging uri, listen here, look here, look here, look here. Pag tayo naging uri ng, okay lang po yan, may mga ganyang bagay talaga, tingin lang po kayo dito. Pag tayo naging uri ng Kristiyano mananampalataya, na puno tayo ng yabang at ayaw na natin magpapuri, at akala natin tama na tayo sa maraming bagay, at tinataog na natin ang salita ng Diyos, and we say, hindi ko na kailangan yan, it will bring you to destruction. Amen. Kapatid, it's about time for us to realize, habang binubuhay tayo ng Diyos sa mundong ibabaw nito, meron pang babaguhin sa atin ng Panginoon. At pag meron na tayong yabang sa ating puso, alam ko na yan. Ano yung pinagmalaki nitong rich young man na to? Yung possession niya. Hindi mo na ako mabait, pero mayaman ako. Meron ako, wala ako. Meron ako, wala ka. Naruan niyo po mga kapatid, and many times we do that. Hindi mo na ako faithful sa church, pero mamit ako asawa, pero giver ako, pero there are things that we need. And there must be humility in our hearts. I've heard that, kahit hindi naman ako nagsisimba, ano naman ako, mabait na ako ng tahanan naman ako. Hindi ka naman kinwestiyon yung pagiging tatay niya. Wala namang problema dun eh. Pero problema yung mga tao, diba? I've heard it, I said it, I think, kanina sa Sunday school. Ano, Pastor, hindi ako nasimba. Wala naman ako inargabyado kapwa. Oo, pero sobrang argabyado na natin ng Diyos. And we think there is nothing in our lives that needs to be changed. At hindi natin nakikita na puno na tayo ng pride sa ating buhay. Puno na tayo ng kayabangan sa ating buhay. This rich young ruler, he was rich. But his mindset is very poor. Dahil yung yabang niya ay naging dahilan para hindi na siya magtiwala
sa Panginoon. Listen to me. Yung mga bagay na pinagmamalaki natin, kaya alisin niya ng Diyos. As the Bible says, a man's pride shall bring him low. Napatunayan natin last month, you heard the news, bahay ng mga artista, sunog. Ano pa pagmamalaki mo? Una, wala tayong bahay. Pangalawa, hindi ka naman artista. Sige na. Magmamalaki pa ba tayo? Ang sunog lang sa'yo, yung kilay. Ano ba pagmamalaki natin? Amen. And I'm not saying I know much, many things, but I'm saying meron tayong salita ng Diyos and we fathers, we must be that kind of fathers. Ano pang kailangan kong matutunan? Mga kabataan, ano pang kailangan basagin at baguhin sa akin? Every time you hear me pray, it must be that prayer. Panginoon, basagin niyo po. May mga bagay pang kailangan dahil yan ang naging hadlang para makita natin na mayroong mas mahalaga kaysa temporal na bagay. Aba, mas gugustuhin ko ang Jason na amen kaysa naman ikaw na natutulog, ha? Tumakan to, amen ang amen. Ikaw, tulog. Tama na. Ang malaki na ulo mo eh, sobrang naman. You understand? There must be humility in our hearts. The Bible says God resisted the proud. Look at James. Tingnan niyo po sa mga James. Lalo na kung mamamatay ang cellphone na yan. James chapter, hindi si James ang mamamatay. James chapter number 4. James chapter number 4 verse number 10. James chapter 4 verse number 10. You got it? James 4 verse 10. Read it all together. Ready? Go. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall live. Earthly things are but temporal. Pride will always put us in danger. Number 3, last. Our priorities. Alright? Our priorities must be managed well. Doon tayo nagkukulang eh. Managing our priorities. Dapat bilang mananampalataya, dapat itong, listen, dapat itong rich young ruler should have sat down. Teka, ano ba talaga mas mahalaga? Yung eternal life o yung earthly possession? Kasi nung narinig niya, kailangan mong ibenta lahat yan. Sabi niya, hindi pwede ito. And he went away grieving. Why? Ang priority niya ay yung possession. Hindi yung eternity. Naman niyo po mga kapatid, it's about time for us to manage our priority well. Yung priority, sabi ko po sa inyo, hindi masama ang possession, hindi masama ang bagong cellphone, hindi masama ang mga bagay na yan. Pero pag yan na yung nanguna at naging priority at naging main goal mo sa buhay, and you have set aside God in your life, then you're missing the priority. Because sabi ng Bible sa Matthew chapter number 23. Open your Bibles please. Matthew chapter number 23. Pabubuklatin ko po kayo ng Bible. Pagbabasahin ko po kayo para lahat po tayo ay nagigising. Amen? Matthew chapter number... I lost it. Wait. Nawala. Tao lang po, nagkakasala, nagkakamali. Matthew 22, I should say. Kunti ka na ako tumama. Matthew chapter number 22, verse 36 and 37. Matthew 22, 36 and 37. You got it? Amen. Timo, here's another word, master. Look at verse 36, read it out loud, ready, go. Master, what is the great commandment in the law? 37, go. And Jesus said unto him,
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Jesus is saying the priority is this. Love the Lord thy God. Amen. Love the Lord thy God. Alam niyo po yung 10 utos? Yung 10 commandments. Actually, marami pang utos sa Biblia. Right. Yeah, that 10 commandments. Hahatiin mo lang yun sa dalawa. The first commandment is, thou shalt love the Lord thy God. Thou wilt have no other gods before me. Thou shalt not make any other graven image. Lahat kung yan ay nakapaloob lang, mahalin mo ang Diyos. Huwag ka magnanakaw, huwag ka mangangalunya, huwag kang remember and honor thy father and thy mother. Nakapaloob lang yan sa isang commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself. Pero anong inuna niya? Thou shalt love the Lord thy God. What's your priority? Because I believe this, if you love the Lord thy God, it means binavalue mo yung bagay na merong eternal na kabuluhan. You know the verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That means seek first the eternal things. And all these things, ano yung all these things? Earthly possessions shall be added unto you. Amen? Priorities must be well managed. It must be well thought of. Anong priority mo? Yung people, tingnan mo, gusto mo, masama ba mag-basketball? Hindi. Pero pag inuna mo yung basketball sa pag-aaral mo, delikado mo. Amen? Masama ba manligaw? Sa edad mong yan, hindi ka pa marunong magsaing, napakasama. Alam mo yung prioridad natin sa buhay? Amen? Hindi ka magising mag-isa na maaga ng linggo, panliligaw ka. Pati pagtututbrush, kinatatamaran mo. Yung sasabihin mo na, I love you, hihimatayin na agad yun. Nakanya po, maraming palpak sa ating buhay dahil mali ang ating prioridad. Hello? Don't be like a rich man, poor mindset. Nung tinimbang sa kanya yung temporal at yung bagay eternal, kailangan niya bitawan yung temporal. Panginoon, kung papipiliin ikaw at yung possession ko, goodbye. Bitbit niya yung possession niya. Maraming pamilya nag-walk out sa simbahan, nag-walk out sa salita ng Diyos kasi kailangan bitawan yung bisyo. Kailangan bitawan yung sugal. Kailangan bitawan yung chismis. Kailangan bitawan yung maling barkada. Kailangan, think about it. Don't be rich in things, but poor in mentality. But then, there is wisdom from God. You can always respond, ano priority? Ano bang pangunahing bagay na dapat ko pahalagahan? Ano bang mga bagay na kailangan ko, parents, it must be, turuan natin ng, imbis na bigyan natin ng maraming material na bagay, turuan natin ng tamang asal ang ating mga anak. Amen. Turuan natin ang salita ng Diyos. Gagastos, maraming magulang, gagastos ng malaking pera para turuan ng, ibili ng gadget, turuan ng karate. Those are not wrongs. Pero, inilayo mo sa simbahan, inilayo mo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. You lost it. So, I want to encourage you. I'm not saying, I'm not saying pabayaan mo, pag-aaral mo yung people. Pero I've proven this many times from many young people, pwede mo pagbutihin ang pag-aaral mo ng tapat ka sa Panginoon. Pwede mo ayusin ang trabaho mo na tapat ka sa Panginoon. Pwede ka maging mabuting ama ng tahanan at magandang maayos ang negosyo mo nang hindi mo binibitawan ng Diyos. Bakit ba ang mentalidad natin, nauunawaan naman ako ni Lord? Matagal na tayong inunawa ni Lord. Ang Lord naman sana ang unawain natin at ang nais niya sa atin. Unawain natin ang Panginoon at ang nais niya. At ang desire niya na pag inuna natin siya, these things shall be added. Don't go away grieving.
Don't go away na earthly possessions or eternal things. Bibitawan mo ang mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan at uunahin mo ang mga bagay. Let's pray. I believe this morning, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon, mga kapatid. At hindi tayo wisdom sa Panginoon. The Bible says, if any man lack wisdom, let him ask of God. And sometimes, fathers, it's hard to juggle things. Ang hirap. Panginoon, paunahin ko. Subukan mo lumuhod. Subukan mo hiyak sa Panginoon. Panginoon, I'm confused. I'm worn out. Panginoon, bigyan niyo akong wisdom na unahin ko po kayo sa akin. I believe that way. I believe that way. This morning, let's not just be rich in material things. Let's be rich in wisdom in seeking God first. Tayo po tayong lahat. Nakilang Diyos, Lord, I've done my part this morning. Try to be clear as much as I can. Pero Panginoon, kung hindi kayo mamagitan ng Espiritu, hindi po kayo kikilos, this will all be empty po, Panginoon. I pray many Christians this morning, as you have impressed in my heart since last week, tulungan niyo po, Panginoon, na makita namin ang pananaw ng eternidad. Mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan. Help us to be that kind of Christian, that we will not look on the things that are seen, but the things which are not seen. Because the things that are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. And as an eternal being na inyong nilalang, help us to have a mindset na pahalagahan ang mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan sa aming buhay. Plus po ang invitation ngayong umagang ito, sa mga bisita po namin, hindi pa nakakatiyak ng langit, ipanawa niyo po, Panginoon, sa kanila. Mga kabataan po, Panginoon, na pariwara ang buhay, help them, O God, to prioritize things that is right in their lives. Subasan niyo po, O Diyos, papuri po isa niyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Unahin po natin ating mga bisita. We have about 9 visitors this morning. Make sure we approach them. Maybe a second time na kailangan kausapin for baptism. Maybe a new convert na kailangan follow-up for baptism. Let's talk to them this morning. I did so winners this morning. I need men and women will be able to lead people closer to the Lord. Simple. Let's talk to them. Approach them this morning. Find seats out there. Young men, kung kaya niyo po sa labas, let's do it outside. To give space for much more. Amen. Sige po. Yung mga binata natin, kahit doon na lang kayo sa labas. Amen. Sige po. Kasama po kayo sa kanila, may mag-share po sa inyo, magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Remain standing please if you can. Because I want to remember to learn na dito po tayo sa altar lumuhod. Makikipag-usap din lang tayo sa Panginoon. Let's show God our humility this morning independently. Ano ang prioridad natin sa ating buhay? Timbangin natin kung anong mga bagay na dapat unahin natin sa ating buhay. Don't be a rich man with a poor mindset po ngayon umaga. Invitation is open. Habang tinutugawin pa niya, you want to talk to the altar right here. You talk to God. Napapalayo tayo ng grabe sa Diyos just because of wrong priorities. Sige po, as close as you can. Lapit po tayo. Minsan ang buhay natin ay napapariwara simply because we have wrong priorities in our lives. Let's put that first. Let's seek first the kingdom of God.
ng salita ng Diyos. As a preacher here, my responsibility ay ipakita po sa atin ang tamang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sometimes it may hurt, but we need help from the Word of God. Amen? Let's learn to humble ourselves. Alright? Again, don't forget everybody still listening. Don't forget po ang program po natin mamaya. Lahat po ng mga kalalakihan. Let's enjoy our fellowship at 4 o'clock. And then ladies should have a soul winning at 4 o'clock. And then mothers, everyone, let's be here at 5 o'clock for our afternoon service. At yung mga bagay na yan, ako naniniwala, lahat po ito nilalatag natin para maging tulong po sa bawat isa po sa atin. Alright? So, pahalagahan po natin ang bagay nito. And then, remember po, mga nanay, mga tatay, husband and wife, single parents, please finish your registration today. Okay? Make sure you have paid para sigurado po natin ang inyong pagpunta so that on Friday, we have the exact count kung ilan ang pupunta. Make sure you approach Ma'am Nemalyn for your payment. And you can still register kung hindi pa po kayo registered. You can still pay if you haven't paid yet para malaman po natin ang total count. No? 84 is a good number. No po, that's just top. May table po kasi dito sa Friday. Maglalagay po tayo ng tables and we'll have a great time. So make sure you be here. Mag-start po tayo sa Friday at 5 o'clock. So make sure you come early. If you'll be coming late from work, maunawaan po natin yan. Pero maganda po, you can come early and let's enjoy and have a great time on this focus night. Don't miss our service mamaya. Don't miss our soul winning tomorrow. Don't miss our prayer meeting this coming Thursday. Amen? Amen? Alright, so huwag po natin kalimutan ang mga bagay na yan. Thank you for coming to church. Thank you for prioritizing church. Make sure lagi natin priority ang Diyos at ang Kanyang salita. Mamaya pong hapon, balik po tayo and enjoy another time with the brethren and the Word of God. Alright, let's all stand up please. Are you happy this morning? Amen? Amen. Again, pakiusap ko po, kung hindi pa naman kayo aalis, and you have your service, may tatawag naman po sa inyo, sasakyan nyo pag kayo pag-alis. And then also, iwasan po natin maging distraction dyan sa mga nagsishare sa likod. They're doing a very important thing, sharing the gospel. So make sure wag po tayo dyan babangga para hindi naman sila maabala sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Okay, tayo kayo manalangin. Nakilang Diyos, salamat po. So umagang ito, thank you for the Word of God. Thank you for reminding us, O God, that we must manage our priorities well. Especially on spiritual things po, Panginoon. Just a basic message reminding us na maraming beses nawawaglit po kami, Panginoon, at kailangan po kami palalahanan, O Diyos. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang aming commitments ay magampanan po namin. Balik niyo po kami mamayang hapon for our afternoon service, for our men's fellowship, and for ladies soul winning. Much more, O Diyos, na aming soul winning bukas, prayer meeting this Thursday, and awaited couples and single parents night. I pray, God, that mga programang ito ay makatulong na lumago sa bawat pamilya o Diyos. And in every home ay makita po ang witness at ang kapangyarihan ng Panginoon na nagbabago ng buhay ng Panginoon. Thank you for our Sunday school teachers. Thank you for our ushers and our musicians this morning. And we thank you, Lord, for your goodness. Amin po lamang aluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And balik po tayo mamayang hapon. God bless you. Sabi ko nga kung meron ka dyan, ang muna nagpagbabiyahe ko, babagay ko sa